Wala pong patumangga at walang kagatol-gatol at talagang tigas na mukha na ipinagtanggol ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. hinggil sa mga bumabatikos sa kanya at wag daw po sisihin ng Pangulo. At dito po sa mga pangyayari na may kinalaman sa flood control. At kasi ngayon ho ay, di ba, marami pa rin ho ang nagtatanong at nagtataka bakit wala raw ho na naaresto at na ipakulong yung mga tinatawag na high profile o na yung mga kilalahong personalidad tulad po ng mga politiko. Nagaya po ng Pangulo, ng pangako ng Pangulo, di po ba? Ang sabi niya bago raw po magpasko at hindi raw po magiging merry o hindi raw magiging masaya ang Pasko na mga lahat po ng sangkot dito po sa flood control project. Pero sabi po ni Yusek Claire Castro ay sa loob po ng 4 na buwan, ako napakarami na raw na nagawa ang Pangulo At sabi ho niya, bakit daw ho si Pangulong Marcos Jr. ang sinisisi ng publiko? Natural, Yusek. Siya po ang Pangulo at siya po ay nangako, di ba? Nag-press con ho siya na kung saan ay sabi niya ay talagang pagtutuunan ng pansin at talagang maipakukulong bago magpasko itong mga sangkot na mga opisyal dito po sa flood control project. Siguro na baka wala huro si Yusek Castro o talagang hindi ho natin alam kung meron siyang amnesia o nakalimutan ho kung ano man. Maliwanag naman ho So mamaya parinig ho natin ulit yung pahayag ni Pangulong Marcos Jr., yung kanyang pangako, di ba? Bigyan natin at magbalik tanaw ho tayo sa kanyang naunang pangako. At babanggitin ko rin ho, mga kababayan, itong mga pahayag ni Yusek Claire Castro na kung saan ay talagang napakatindi ho yung kanyang mga pagtatanggol kay Pangulong Marcos Jr. So bagay, natura, amo niya ho yan. At dyan po siya nakikinabang, di po ba? So ito, balikan lang ho muna natin. Ito ho nga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. At mamaya, papanoorin nyo rin ho yung pinaka-latest po na interview dito po kay Yusek Castro na kung saan, ang sabi niya, bakit sinisisi ang Pangulo? Tumupad naman daw ho, hindi ho totoo na hindi raw po tumupad sa kanyang pangako na bago magpasko ay may makukulong. Ito, panoorin nyo muna si Pangulo Marcos para mas maganda anuhin natin, mas maganda ay parang reviewin natin ulit tapos mamaya yung pagtatanggol ni Yusek Claire Castro. Ito, panoorin nun natin ang sabi po ng Pangulo na hindi na raw po magiging maligaya ang Pasko ng mga sangkot dito po sa anomalya sa flood control project. Ito ho, si Pangulong Marcos Jr. na nagpatawag po ng isang press conference dyan po sa Malacanang noong November 13, 2025. Ito na po. Pansin dito sa tatlo. Unang-una, mapapanagot ang mga kasama rito, mga kasabwat dito sa korupsyon. Pangalawa, maibabawi ng gobyerno ang pera na ninakaw nila. Pangatlo, na gumawa tayo ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, ito, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Okay, that's it. I think I have, it's already 10. Thank you very much. Maraming salamat, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President is running a tight schedule today, as you know. So we'll just take... I'll take 2 questions. We'll take 2 questions from the floor. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, magandang umaga po. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko,
marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. O, yun po mga kababayan, narinig nyo naman ho. At ang sabi niya, may mga gagawin daw sila, reforma, ayusin ang sistema, tapos tiniyak na may makukulong. Yun nga ho, kaya lang, mismo ang kaalyado na ho mismo ng Pangulo ng Malacanang, ito pong si Senator Ping Lacson. Naiinip ho at nagtatanong bakit wala hong malaking isda na nahuli, na aresto at na ipakulong. O wala ho, kaalyado nyo na ho yan lalo na yung mga hindi nyo kaalyado, lalo na yung mga kritiko, pero kaalyado man o hindi, pero ang taong bayan, kasi tayo ho, ako, kayo ho, yung mga nakasubaybay sa atin, lahat po tayo rito ay ninakawan. Pera po natin yung ibinulsa ng mga politikong ito at mga opisyal ng DPWH at ng iba pang ahensya ng gobyerno dito po sa flood control project na ito. Pera nating lahat, mga kababayan. Di ba, sabi ng Pangulo, hindi raw po magiging mere. Sabi niya, hindi ho, siguro, tinitiyak niya raw ho. Wala na ho. Bagong taon na. Wala pa lang. Si Diskaya lang ho, mga kababayan. Talagang, alam naman natin noon pa sa pagsisimula pa lang ng investigasyon na ito alam natin, isa po sa mga kontraktor talagang si Diskaya ang tatamaan at makukulong. Pero 15 po yan 15 hong mga top contractors ang ibinunyag mismo ng Pangulo. Diskaya pa lang ho ang napag-initan. Paano yung iba pang mga kontraktor? Wala. Tahimik. O ano ba? Nakapag-gaibi ba sila o paano? Or sasabit ba ang Pangulo? Kasi may mga sinasabi, iba. Nagbigay rin din po ng campaign donation sa Pangulo. Okay, balikan natin. Ito hong sabi po ni Yusek Claire Castro, na kung saan ay sabi niya, ang dami na raw po nagawa ng Pangulo wag niya raw pong questionin, wag niya raw po batikusin. At sabi niya, sa loob daw po ng 4 na buwan, marami umanong hakbang ang isinagawa ng pamahalaan at hindi dapat ituro sa isang tao bilang may pananagutan sa lahat na nangyari. Yusek Castro, bilang Pangulo, lahat ho, talagang ikaw ang Pangulo ang sisisihin Kasi 'di ba, ikaw ang pinuno ng lahat. At 'di ba, lahat ng iyong kapalpakan, 'di ba, lahat ng anumang kapalpakan sa iyong administrasyon, sa iyong bagsak sa isang Pangulo, di po ba? Sabi po ni Yusek Castro, wag naman sisiraw ho sa Pangulo. Kayo ho ba sa ating mga taga-subaybay, wag daw dapat natin isisi sa Pangulo? Siya ho ang Pangulo siya po ang pumirma dito po sa General Appropriations Act na batas. Kung talagang totoong ni-review ho yan, wala pong makakalusot Di po ba? Kasi sila ho ang nagsumite, ito yung NEP na tinatawag, yung National Expenditure Program, isusumite yan sa House of Representatives. Tatalakayin. Pagkatapos sa House, punta sa Senate, tapos magbabaycam, tapos ibabalik po sa Malacanang. Pag nakita ho, iba na ito Kung talaga binusisi ho iba na ito sa bersyon na unang isinabit namin. So, ibibito mo. Pero di ba may speech pa ho si Pangulong Marcos Jr. na sabi niya magit sa 4,000 pages o pahina ng budget. Kanya raw po ni-review, wala raw po siya nakitang mali. Anong ibig sabihin nun? Kung wala kang nakitang mali, tama lahat. So, kung may anomalya na sinabi mo tama, kinonsinti mo. O kaya nakatimbre, di po ba? Ganun po magiging perception, mga kababayan. Kaya kayo ho, ano masabi nyo rito? At di ba, pinagtatalunan din dito yung Cabral Files At ngayon, parang ang sinasabi ay, ano bang gagawin ho rito? Parang pinipigilan daw ho si Secretary Dizon So, ito ho, sabi raw ho ng Malacanang, kahit na raw sino, walang dapat na ma-exempt sa pananagutan sa gitna ng mga aligasyon dito po sa bilyon-bilyon. Kasi may lumulutang ho at least 5 cabinet secretaries at undersecretaries. Ayon po yan sa pahayag ni Senator Ping Lacson. At ayon kay Castro, malinaw ang paninindigan daw po ng Pangulo na sino man ang mapatunayang sangkot, kahit sino pa ang posisyon, dapat na managot. Yun ho. Yun po ang sabi niya.
Pero nasa kamay na raw po ng Ombudsman, no? At ng Department of Justice at ng ICI ito hong mga dokumento at ebidensya laban po sa mga sangkot dito po sa anomalya. So, yun ho, mga kababayan, at dito ho ay talagang wala ho tayong walang ibang ginagawa ho ng ating mga kababayan. Talagang magbantay ho eh. Kasi pangako, di ba, nung pumalpak at nabisto itong 2025 budget, di ba, ganun ho. Mga kababayan, talagang napakatindi ho ng anomalya. Pero ito, panoorin ho natin. Itong si Yusek Claire Castro, yung talagang tigas mukha at walang pasubali, walang kagatol-gatol, at talagang napakatindi ho ng kanyang pagtatanggol sa Pangulo. Panoorin po natin itong si PCO Undersecretary Claire Castro. Update sa commitment ng palasyo tungkol sa pagpapakulong bago magpasko. Inaabangan na po natin yan nung bago magpasko pero lumampas na. Maraming nang babash, maraming nagsasabi na ano ba talaga? Even Senator Lacson, ano ba daw ang stand ng palasyo dito? Because kung wala naman daw, hindi naman matutupad, bakit nagsasalita pa na may maghihimas rehas bago magpasko? So, what can you say about that? Ang tanong ko, George, may sinabi ba ang Pangulo kung sinong personalidad ang mapapakulong niya sa Paskong ito? Hindi ba ang binanggit na lang niya sa kanyang ulat ay marami sa mga nabanggit niya ang maaaring hindi merry ang Christmas. Okay. At isa na rito, nabanggit niya ay ang Diskaya. At totoo naman, hindi naging merry ang Christmas. Hindi rin naman napayagan ang kanilang request for furlough. So, walang pagsisinungaling ang Pangulo. Tinupad niya rin din ang kanyang pangako na may mga taong hindi magiging merry ang Christmas. Tandaan natin, ilan na ba ang na-issue ng warrant of arrest? Ilan na nakakulong? Ilan ang nagtatago? Ilan yung hindi bumabalik sa Pilipinas? Ilan ang passport na hindi na-cancel na? So in other words, maraming wanted, maraming hinahabol ang batas. So tama naman yung sinabi ng Pangulo, pero kung ang hinahanap nila ay politiko, kaagad na dapat makulong bago magpasko. Tandaan natin, meron pang mga paghihiring dito at ang sabi nga ng Ombudsman, ni Ombudsman Boying, marami pa silang gagawin pag-iimbestiga. Kaya tignan po natin sa mga susunod na araw. So muli, sasabi ko nga, wag naman sana yung iba, sa ating mga kababayan, yung iba, may mga nagsasabi kasi na mambabatas na yabang lang daw ng Pangulo. Sabi ko, sana, wag naman sila maging bulag, wag naman sila maging bingi. Sa mga nababalita, marami ng kickbacks ang naibalik sa Pilipinas, sa kaban ng bayan. Marami na ang na-freeze ang assets. Marami na ang kinasuhan ng BIR. Marami na rin kinasuhan ng Ombudsman at ang DOJ. So wag naman sana tayo maging bulag sa mga naging trabaho na o mga na-accomplish bago magpasko. Wag lang puro negatibo sana. Okay. Yung manggagaling. Yan po ang pahayag ni Yusek Claire Castro. Siguro napanood nyo naman ho at napakinggan nyo yung kanyang mga pananalita. Talagang halos sumigaw ho at talagang bigyan po ng diin yung pagtatanggol po sa Pangulo na siyempre boss niya ho yan at siya po ay nakikinabang ho dyan. Natural na talagang ipagtanggol niya ho, di ba, ang kanyang Pangulo. Yan po, no? At sabi ho ni Yusek Claire Castro, wala naman binanggit ang Pangulo na na mga politiko So nagpapalusot to. Parang sinabi, wala naman sinabi ang Pangulo kung sino ang dapat makakulong Diskaya lang, so natupad. So ang gusto hong palabasin ho ni Yusek Claire Castro ay wala pong hindi natupad. Wala pong nabali na pangako ito pong si Pangulong Marcos. Yung sinasabi niya hindi magiging masaya ang Pasko, sa Pangulo mismo nang galing yan Siya lang naman nagsabi niyan Wala naman hong ibang tao na nagsabi. So dapat pananggutan niya at siyempre panindigan niya yung kanyang mga sinabi. Kaya yun, tinatanong ng taong bayan, nasaan na yung mga ipakukulong? So wala na ho, matatapos na po ang taon, malabo na po ito, mga kababayan. So yun lang ho ang ating binabanggit. Talagang yung sinasabi ni Yusek Claire Castro na wag sisihin ng Pangulo, hindi po, talagang siya pong sisihin dito. Kasi kung maganda naman yung kanyang ginawa, siya rin naman ang pupurihin di ba? At sa kanya lahat ibibigay ang papuri.
Pero pag may mga kapalpakan, siyempre sa kanya rin ibibigay yung lahat ng mga batikos. Di po ba? So, yun ho. At sa ating mga kababayan, talagang tayo po ay mapagmasido rito. Kayo ho, ano masabi niyo ho rito? Sabi ho kasi ni Yuse Claire Castro, nako, tinupad naman ng Pangulo may nakulong na diskaya. Pero pag titignan niyo ho, yung mga engineer, kung sino-sino lang ho, tapos actually, ang malaking tao lang ho, dalawa si Saldico, pero si Saldico nasa abroad hindi ho nakakulong. Nakasuhan lang. At nakansela yung passport. Pero hindi nakulong. Ang nakulong lang ho ngayon ay ito pong kontraktor na si Sara Diskaya. Maliban doon, tapos yung iba ho na mga, sabi natin, maliliit na isda, yung talagang yung mga engineer, kung sino-sino lang ho mga kababayan, di ba? Talagang ang gusto ho natin yung malaki-laking tao. Sino ho yun? Babanggitin, sino ba? Kasi may marami ho naghahangad. Ito, base po ito sa mga pagnanaiso at sasagat natin. Speaker Romualdez, dating speaker. Yung mga congressman, yung mga senador, yung DPWH secretary, yung mga cabinet secretary, yun ho Pero wala po, mga kababayan, hanggang sa ngayon. Papatapos na po ang taon, wala pa rin ho nangyayari. Natural na talagang maniningil po ang taong bayan dito po sa mga pangakong ito ng Pangulo. Ganyan ho talaga. Hindi ho pwedeng talikuran yung mga naunang pangako ng Pangulo kasi talagang maniningil ho ang taong bayan At talagang, siyempre, lahat ho nag-aabang sino ba ang makukulong. Yun ho. Wala ho Hanggang sa ngayon ay wala pa rin ho. Talagang napakatindi ho, di po ba? Ng mga kaganapan dito po sa ating bansa. Kaya nga, isa ho dyan sa naging dahilan, di ba? Ng, sabihin natin, ng pagkainis at pagkainip ng taong bayan. Yung rating na lang ho na lumabas, di ba? Yung latest ho ng Social Weather Stations survey, negative 3% na ho ang nakuhang marka ng Pangulo. Isa po yan. Biro mo, trust rating. So ito trust, nagtitiwala. So isa po ito sa sabihin natin na pwedeng basihan, dapat basihan ng Pangulo na dapat na natupad natin yung ating pangako, hindi po ba? Yung po mga kababayan Pero sa ngayon, bagamat sa ngayon, kahit na sa kabila na nabagsak po yung rating daw ng Pangulo, sabi po ng Malacanang, sa halip na magpakitang gilas sa publiko, mas pinili ng Pangulo na mag-focus sa mga internal meetings at policy reviews, partikular sa mga usaping pang-ekonomiya at rehabilitasyon ng mga komunidad na apektado ng kalamidad. So, yun po. Yung reaksyon ng Pangulo ay parang hindi pinansin. Ito, ang basa ko rito sa press release po ng Malacanang ay ang Pangulo nanatiling kalmado at nakatuon umano sa trabaho. So, parang dinedma. O ipinagkibit balikat lang. Parang ganyan ho ang reaksyon ng Malacanang dito po sa survey na negative 3. Pero ako sa isang pangkaraniwang tao, yung totoo lang ho kapag nag-negative ka talagang hindi naman matataranta pero talagang magugulantang ka, di ba? At gagawa ka ng paraan para makabawi. Parang sa isang lang yan sa isang laro lang sa sports di ba? O naunahan ka ng kalaban mo, ano gagawin mo? Kailangan makabawi ka, di ba? Ganyan ho natatandaan ho natin di ba? Ibinida ho ng Pangulo kamakailan na posibleng, ang sabi niya nako, hindi na raw po natutulog ang Pangulo. Ito ang sabi niya, baka hindi na raw matulog ang Pangulo sa pag-review sa 2026 national budget. Nako, mapupuyat ho ang Pangulo dito ho. So, yun ho. Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito mga kababayan sa mga pangyayari ito? Sabi, wag daw ho isisi sa Pangulo yung hindi pagpapakulong sa mga malalaking tao bago magpasko. Dahil ang sabi ho niya sabi ho ni PCO, Undersecretary Claire Castro, yan naman marami na raw nagawa Ako, ang basihan ko rito, kung talagang totoong maraming nagawa,
sige, sabihin natin, kung marami nagawa, dapat nagustuhan din ng tao. 'Di ba? Tayo ho, bilang, isa kang empleyado, marami kang ginawa. Pero yung boss mo, hindi naman kumbinsido o kontento sa mga ginawa mo. Wala rin ho. Samantalang, yung isang empleyado na may ginawa, na isa lang ho, ikaw 5. O 5 ang ginawa mo. Yung isa. Isa lang ho, ginawa. Sa 5 mong ginawa, wala ho. Hindi pumasa sa kagustuhan ng tao o ng iyong boss. Wala ho yan. Yung isa naman na isang tao na isa lang ho ang ginawa, nagustuhan ng boss, di okay. Ang boss nyo, taong bayan. So, kahit na napakarami ang ginawa ng Pangulo, sabi ho ni PCO, Yusek Castro, hindi po nagustuhan ng Pangulo eh. Hindi po nagustuhan ng taong bayan ang ginawa ng Pangulo. Sabihin natin, ebidensya. Yan po yung rating. Trust rating. So, mga kababayan, yan pong ebidensya na hindi po nagustuhan ng taong bayan yung mga pinagagawa ng Pangulo. Kasi yan, alam nyo ho, yung mga survey na yan, hindi mo pa pwedeng maliitin yan eh. Bagamat hindi 100% na yan na ho pagtitiwalaan mo. Kasi magsisilbing gabay mo yan. Lahat ho, kahit na sa mga kumpanya, yung mga produkto, nagpapasurvey, may inilaunch sila na produkto ganito, tapos nagpa-survey. Kukunin kasi yung mga ayaw o nagustuhan ng tao sa kanilang produkto, so iipunin ho yan. Tapos ito yung mga ayaw. So medyo gaayos yan, i-improve nila yung produkto. Ganun ho ito eh. Ganun din ho yan sa pamamahala. Alam ba, ang Pangulo, maraming ginawa. Sabi ho ni Yusek Castro, 4 na buwan, wag daw po sisihin. Pero hindi po, yung sa kabila ho ng napakaraming ginawa. Sabihin natin, ako hindi ko sinasabi na walang ginawa. Sige, maraming ginawa. Pero hindi po nagustuhan ng taong bayan eh. Kasi alam nyo, yung sabi ni Yusek Castro na maraming ginawa, nakapagpakulong kay Diskaya, yung mga engineer, alam nyo, isa lang ho ang ginawa ng Pangulo na nagpakulong ng isang malaking tao. Kahit na wala na maliliit na yan eh. Hindi po ba? Kayo, ano ba sabi nyo? Isa lang ho, kahit nakapagpakulong ka lang ng mga 2, 3 na malalaking tao, isang senador, 2 kongresista, isang cabinet secretary, dating mong tao, sigurado ho ako talaga mga kababayan ayos na po yan. Di po ba? Kaso wala ho eh. Kahit sa dami-dami mo na mga ginawa, parang sa, di ba? Parang sa basketball yan, kahit na ang dami mo, ikaw ang highest, no? Na talagang napakarami ng puntos mo. Di ba? Pero sa huling segundo nalusutong ka nanalo, 1 point lang. Di ba yung kalaban, di ba, sa basketball? Wala ho. Di ba? So, guho lahat yung mga ginawa mo. So, yun lang ho, mga kababayan. So, sige po, mag-comment na po kayo sa ating mga kababayan na nais po na maibulalas yung kanilang mga pahayag dito po sa isyong ito. Ito, ang pinakatema ho natin, sabi ho ni Yusek Castro, wag daw pong sisihin ng Pangulo. Naku, napakarami raw pong ginawa dito po sa sinasabing anomalya sa flood control projects. Okay ho. At wala naman daw po sinabi ang Pangulo na kung sino-sino yung pakukulong, Diskaya lang daw ho Nagpapalusot. Sige, mag-comment na po kayo dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, mag-subscribe na po kayo para kayo po laging updated dito po sa ating channel. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.